Lord, I express honor this giving power and glory belongs to Jesus. Search Lord, bago ka ng Diyos. May gabi sa ng Diyos, so may gabi sa sa nato. Salamat sa ng Diyos na kitagaan sa tao yung magkita, magkaday, magkasigaw, magkimay, salamat sa ng Diyos. Pinagis ang pagkalaala sa adlaw ipapapulay, ngayon gisugod din ka nato. O batong i-focus ko ang nabisikas sa mga pagkain, pagsigaw, pagkimay, salamat sa ng Diyos. Kasi pagsugod, pag-aamot na. Dalay ko ng mo na mga Diyos ng paraan, tag-iyas ng Pilipinas, buwan sa langit ang siyutan. Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Prophet, Diyos ng Sinistay, Diyos ng Sangka, sa aming church, may gabi, pinamahal nama sa pangalan ng Jesus, salamat at Diyos, hallelujah, sa imong gihatag na taas lugay sa kinabi, ulintak na kami, Diyos, hallelujah. Magaday ko kasimba, mag-imuay, pasalamat kayo. Bisan dali kami tapos sa Diyos, hallelujah. Salamat at Diyos, hallelujah. Paginawa at Diyos, hallelujah, ikan sa pagsugod sa joyful song. Ikaw, Diyos, magabad ka na mo. Hallelujah. Ikaw, Diyos, hallelujah. Hallelujah, mag-iway ka na mo sa mga espritong dautan, mga taong dautan, Diyos. So, gabani kami, hallelujah. Sa joyful song, bisan pa sa Bible study ng brothers mo, mag-uwali, bisan pa sa members mo kanatan hangtod sa closing prayer, Diyos. Ikaw, Diyos, hallelujah, magabag ka na mo, public kami siya ng presensya, di huwag kami siya ng Espiritu. Huwag sa Diyos, hallelujah, tayo kami wisdom mo, Diyos, hallelujah, sa among big mo, dilaw, Diyos, hallelujah. Huwag panganahan mo po kami, Diyos, huwag kailan, hallelujah, hallelujah. Tungkol kaya wala kami mahimo kung wala ikaw, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tanan gada ang iyong pagkisali ka pasalamatan. Lamang madawat sa kamanang pangalan ng Jesus. All the highest words of honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Ang tayo ng tubig ng Diyos, yun ang isa joyful song. Handa natin ni Mami. Siya muna sa praise and worship. Praise the Lord. Ang gabi sa tanan, ang dahil ng mabuhi o dalay ng Diyos sa mga joyful o glorious songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God. Every word of worship, every word of hope. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God.
katapatan mo, Diyos, tunay at dakilang. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Pabulit ang sandal, iyan ay. O Kristo, ang ngayon, pagkailanman.
Ang kapayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, kapag-atawa, mapagpapala mula sa ating dakilang Diyos ay sumasa atin sa gabi ito. Amen? Praise the Lord. Palagpagan natin ang ganyan Diyos yun. Salamat sa Panginoon Diyos. So, thank you, beloved and sweetness, beloved mami, sa pagkakas sa worship. Pag-inawag na-invite natin ang banal na Espiritu, pag-ganihan natin dakilang Diyos sa gabi ito. Tuloy po tayo, handa po tayong makinig sa ating pag-aralan ngayon. Amen. Padawag tayo sa ating Bible study. Ang ating Bible study ay sa Book of John. Amen. Balikan po natin ang chapter 10, verse 7 hanggang 12. Itutuloy natin ito bukas sa ating patuloy na pagsamba sa ating dakilang Diyos. Si Jesus ang mabuting pastor. Ito po ang katotohanan. Yung pong Book of John, lagi natin sinasabi, ito po ay maraming exotic. Ibig sabihin, hindi po makikita yung iba dito, maraming iba dito na sulat ni Beloved John na hindi makikita sa ibang mga gospel, sa Luke, Mark, at saka Matthew. So, ito po ay, kung hindi ako nagkakamali, wala ito doon sa tatlong gospel na binanggit ko. No? So, exotic, unique. Kaya yung sa Book of John ay marami po tayong mapag-aralan na masasabing talagang makatuhanan yung salita ng ating dakilang Diyos, kasi ang Book of John ay napaka-simple at napaka-substance, no? Substantive po siya, mga minamahal. Talagang malaman po siya. Kasi personal knowledge po ng author dito ang mga sinasabi niya. So, nasaksihan po niya lahat. No? So, ang tunay na Pasko, ito yung pangangaro ng mga Jesus tungkol sa kanyang sarili. Sabi niya, nagsalita si Jesus sa pamagitan ng paghahalin tulad. Sinabi niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang pumapasok na dito sa verse 7. Si Jesus ang mabuting pastor. Kasi yung pala yung chapter 10, verse 1 pala yung nabasa natin. Pero dito po sa verse 7, si Jesus ang mabuting pastor. Kaya muli sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. Ito yung ginaya ni Mr. Kibuloy, no? May mga tagapagturo na nauna sa akin na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan. Bakit? Kasi pagka magnanakaw at tulisan, hindi pumapasok sa daan, sa pintuan. Usually, pumapasok ang magnanakaw, pumapasok siya hindi sa tamang pintuan, ngunit pumapasok siya
sa maling pintuan o hindi pintuan. Kung ng bintana o anuman, o sinira, kasi magnanakaw nga eh. Kung meron mga magnanakaw na pumapasok sa tamang pintuan, pero hindi yan ang ibig sabihin ni Jesus dito. So, ibig sabihin dito na Mahal Jesus ang siyang door, no? Pinto, na kung saan tayo ang matupa na kinakalay-kalina niya. Di ba? Lagi natin sinasabi na ang Mahal Jesus ang siya ang in charge, no, ng ating kaligtasan. Di ba? Pinalitan niya yung lumang tipan na libitan ang mga siwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Binago ito at yan nga ang mga sinasabi natin ang Mahal Jesus, no? Ang siyang siya ang tagapangasiwa, no? Kaya nung binago ang tipan ng Diyos, binago din ang in charge. At kaya wala na tayong mga offering, yung mga animals, yung mga hayop na ino-offer, tulad ng kanding, baka, karnero, kalapati, no? Mayroon niyang mga kanya-kanyang kadahilanan, no? Halimbawa, mag-offer ka para saan, no? So, halimbawa, kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan, di ba? Yan. So, wala na pa yan kasi naganap na yung totoong handog, no? Yun nga ang Mahal Jesus na nag-alay sa kanyang buhay doon sa cross Calvario. Yan po ang kaya tinanggal na yung mga offering, no, na mga gamit ng mga hayop, mga animals, no? Kasi mismo na yung tunay na tagapagligtas ang siyang nag-offer ng kanyang sarili, ang Mahal Jesus. So yan po mga mahal, no? So kaya nang binago ang tipan, no, ito yung sinabi ng Mahal Jesus, siya ang pintuan na dapat lahat tayo ay papasok. Ibig sabihin yan mga mahal, hindi naman yan talaga pintuan, no? Hindi naman talaga siya, hindi naman talaga daan tulad ng daan na literal, no? Ba spiritual. Ibig sabihin, no, dadaan tayo, no, sa Kanya. Kasi nandyan sa Kanya ang instruction, yung mga salita. Dapat malaman natin. Ibig sabihin, bago tayo makapasok sa langit, alam natin, pupunta tayo sa Mahal Jesus, alamin natin anong ibig sabihin, anong mga kailanganin, anong mga gusto ng Ama na gawin o kung makapunta kami sa langit. Yan po yun. Yan po mga naman, no? So, dadaan tayo sa Kanya. Para bang pagpupunta ka ng isang lugar na isang tao lang ang may alam kung papunta kung saan pupunta yan. Walang mapa. Kasi, di ba, pag may mapa, pwede mo nang puntahan. No? Pero, halimbawa, walang mapa. Isa lang ang option. Mayroong tao na nakakaalam. No? Ganun lang po yan. Kasimple. Punta ka doon sa tao, dadaanan mo siya. Kasi hindi ka makapunta doon sa iyong gustong puntahan, no? Kapag hindi ka pumunta sa Kanya.
dumaan sa kanya. Daanan mo siya. At tanungin. Kukunin yung mga information. Ganun din ang mahal kay Jesus. Kaya sabi niya, dumaan kayo sa akin. Kasi pag hindi tayo dumaan sa kanya, hindi natin malalaman, hindi tayo matuturuan kung ano yung mga kakailanganin, ano yung mga salita, no? At kailanganin natin para makapunta tayo sa akin. Sabihin ko punta ng langit. Ganun na po kasimple yan, mga pinamahan. So, kailangan tayo tumaan sa mahal ni Jesus. Kasi nandyan sa Kanya ang mga salita, ang mga aral ng Ama, ang banal na Espiritu. No? Yan po mga minahal. Yung mga salita kasi ay banal na Espiritu. Banal na Espiritu ng Ama. Yan po mga minahal. Holy Spirit. Ang salita. Kaya kailangan mo makuha yan. Kasi kapag hindi mo makuha yung mga salita na yan at hindi mo ipamuhay at hindi mo gagamitin sa buhay mo dito sa sanlibutan ito upang maging ikaw ay matuwid sa harap ng Diyos, no? Hindi ka makapunta sa langit. Kaya kailangan mo ang mahal ng Jesus. Tulad ni Mr. Tibuloy, no, parang hindi niya naintindihan niya yung ibig sabihin nito. So, wala ka naman makukuha ni Mr. Tibuloy na mga salita. Kasi, bakit? Yung mga sinasabi niya, nandito din sa Bible eh. No? Pwede mo iba-iba siya kasi, mayroon siya. Wala namang bagong sinasabi niya. No? Dito lang naman ng Jesus, dadaan ka talaga sa Kanya. No? Kaya tayo ngayon dumaan sa Kanya. So magitan ng pagbabasa nito, pag-aaral nito. Kaya, yun yung sinasabi ko lagi, kailangan natin ng may pinag-aralan. Kasi kapag walang pinag-aralan, paano mo maintindihan at paano ikaw pang-aral ang tama. No? Tulad ng pinag-aral ni Mr. Kibuloy, no? Na dadaan siya ang may-ari ng ating kaluluwa, siya ang may-ari ng sanlibutan. Harap-harapan po yan eh, wala po tayong paninira kasi talagang inamin niya po yan, talagang salita niya po yan, paulit-ulit. No? No? So, totoo ba na mayroon tayong kumukuha sa Kanya na informasyon na kakailanganin natin upang makapunta tayo sa Ama? Wala. Wala po. Wala. Hindi tulad sa Panginoon Jesus na dala-dala niya ang salita ng Ama. Anong kay Mr. Tibuloy, anong sinasabi niya? Dito sa Bible din. Wala na siyang bago eh. Bago sa Bible, binabago niya eh. Yung mga dito, binabago niya yung iba. No? Wala po siyang, kumbaga, galing sa Kanya. Tulad na Panginoon Jesus na ang sinasabi ng Panginoon Jesus ay galing sa Ama. Yan po mga minamahal. Kaya kailangan mong dumaan sa Panginoon Jesus, hindi kay Mr. Tibuloy. Kasi wala ka naman makukuha sa Kanya eh. Kasi yung sinasabi niya ay dito lang din niya kinukuha sa salita ng ating dakilang Diyos. Hindi tulad ng mahal ni Jesus na wala doon sa mga pinagtuturo ng mga mayroong man pero marami na kasi binago eh. Yung mga sinama na yung mga tradisyon ng mga salita. Parang at yung batas ng Diyos, yung tuntunin ng Diyos, dinadagdagan ng mga salita, ng mga pare, ng mga libita. No? Na nahihirapan na yung bayan ng Diyos, yung mga anak ng Diyos sa pagsunod. Kasi simple lang yung pag-usan ng Diyos, pinapahirapan ng mga libita. Yan. Kaya, galit ang Diyos sa kanila. Kaya,
tinanggal sila bilang tagapangasiwa sa ligtas ng bayan ng Diyos. No? So, kaya yan ay ibinalik ng mahal ni Jesus yung utos ng Diyos, yung salita ng Diyos na ibinigay kay Prophet Moses. Ibinalik niya, sinimplify niya, at kinuha yung mga importante. No, kasi natabunan na kasi sa tradisyon ng mga pinapatupad ng mga Levita sa Israel. No? So, instead na ang Diyos ang susundin, sila na yung susunod. Dahil sa kanilang mga tradisyon. Yan. Yan po ang nangyari. Kaya sinatibay ng mga Jesus yan. No? At binalik yung alituntunin at kautusan ng Diyos sa tamang pangangaral. Yun yung ginawa niya. No? Wala namang binago eh. Pero sinegregate lang, no? Yung mga importante, yung mga kautusan natin at ilang Diyos upang masunod. Kasi ang sinusunod ng Israel ay kautusan na ng mga pari, ng mga Levita. Kaya sabi nga naman, Jesus, kawang lang, no? Kasi ang sinusunod ninyo ay kautusan ng yung human rules, kautusan ng tao, hindi kautusan ng Diyos. Yan. Yan po mga minamahal. Kaya dadaan ka talaga tayo sa mga Jesus kasi sinimplify nga niya. Hindi niya binago pero minumodify niya, sinasimplify niya ang mga aral ng Diyos na ibinigay sa mga propeta. Upang madaling maintindihan kasi sinira ka ng mga Levita dahil dahil sa kanilang mga tradisyon. Yan po mga minamahal. No? So, papasok ka sa tamang pinto ang mahal ng Jesus. Hindi po si Mr. Kibuloy ang pinto. Kasi wala tayo makukuha doon na instruction o patang langit. No? Nandito po sa Bible. Didiretso ka na lang sa Bible, huwag mo nang isipin si Mr. Kibuloy. No? Kasi wala namang pumas ka eh. No? Hindi tulad ng mga Jesus na punta ka dito sa Bible, nandito na nakasulat lahat yung mga aral ng mga Jesus. At ito yung, kumbaga, kapag nagbabasa ka dito, pumasok ka sa mga Jesus. Kasi yan lang naman yung importante dyan eh. Malaman mo ang katotohanan, malaman mo ang instruction, ang alatuntunin upang makapunta ka sa langit. Yan lang po kasi kaya yung mga minamahal. So, kundi umakyat sa pader ay magnanakaw at ang pastol ng mga tupa. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umakyat sa pader ay magnanakaw at tulisan. Yan po. So, ibig sabihin, kapag hindi ka dumaan sa mga Jesus, no, ay istanghero ka. Hindi ka belong, no, sa kingdom of Jesus. No? Kumbaga, sa mga aral ng bayan ng Jesus, no? Stranger ka. Ibig sabihin, pupunta ka roon, hindi ka sumusunod sa aral, no? Anong gagawin mo? Magnanakaw ka. Nanakawin mo yung mga tupa, no? At pasusundin mo sa mga maling aral. Yan yung mga magnanakaw. Diba? Sinasabi dito ng mga Jesus. Hindi tama ang mga pinapangaral kasi
walang ibang pangalan, walang ibang tagapagligtas, kundi ang mahal ni Jesus. So kung may papasok doon, no, iba yung aral. So, iba yung aral, simplify mo lang yan. Mayroong isang tao, naniniwala, so, ninakaw mo yung kaluluwa niya. Instead na doon maniwala sa tamang aral upang makapunta sa langit, ninakaw mo, dinisip mo. Yan po mga kami naman. So, sino bang gumagawa ng ganyan? Si Satanas lang po. Walang iba. Kaya kapag mayroong mga taong magliligaw sa iyo at hindi gumagamit ng tamang katuan sa banal na aklat, ay yan po ay may espiritu ng Satanas. Magnanakaw po yan. So, nanakawin niya ang tupa. So, yan po mga minamahal. Pero tayo po mga minamahal, hindi po. Yung, ano ba? Hindi po ibig sabihin na nandito ka sa reliyong A, tapos pupunta ka sa reliyong B, ninakaw ka ng reliyong B, from religion B, religion A. Hindi po ganyan. Ibig sabihin naman dito ay yung pananampalataya. Bibigyan ka ng aral na mali at hindi ka naman nanampalataya sa mahal ni Jesus. Yan pong ibig sabihin dyan. Huwag kayo maniwala sa mga pagkalibawa, alis ka dyan sa kanila tapos pupunta ka sa iba. Yan, parang sasabihin na, wala, hindi na yan maligtas. Ano yan? Hindi na ka, ano yan sa Diyos kasi wala sa atin eh. Diba? Hindi po. Ano po ang basihan? Kung sakaling nanakaw ka na, ng kalaban, gumagawa ka na ng masama. Hindi ibig sabihin na kung nagsamba ka doon sa religion B, no? Yun ay nanakaw ka na. Hindi po yan. Yan po yung mga tinuturo ng mga peking mga ngaral. Kasi ayaw nila na mawala ka sa kanila dahil pira na maging batupa. Ayun yun. Kaya mayroon ng angel of death yung iba eh. Diba? Pero usapan sa Senate na wala na ngayon eh. Wala na tahimik na, no? Kasi iba talaga kapag ano, no? May influence yung tao. So, yan po mga minamahal, no? So, umaabot sa patayan kapag lumabas ka. Mismo yung leader na nagsabi, no? Hahabulin ng angel of death, no? So, nakakatakot po mga minamahal. Yan pa lang, alam na hindi sa Diyos siya kasi pag-ibig sa Diyos eh. Si Satanas na pumapatay. Anong conclusion mo dyan? Ikaw nang bahala. Yan po mga naman, no? So, ganun lang po kasimple yan mga naman. So, patuloy po tayo. Pinapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng matupa ang boses niya. Yung totoong pastor, ang mahal ni Jesus. Kaya kapag halimbawa, nababasa natin yung salita dito, naniniwala tayo. Kasi nalalaman natin na ito yung boses ng ating tagapagligtas. Yan po mga naman. So dito po, sa banal na aklat, yan po yung pinapaniwalaan natin. Yan po, yung mga salita na nandito. Kasi, papasok na tayo sa mahal ni Jesus. Yan. Upang alamin natin, itong mga salita na ito. Kasi ito yung mga salita ito
ang gagamitin natin upang makapasok tayo sa langit. Walang iba. Walang iba. Hindi tao. Ang kumbaga, hindi tao yung instrumento upang makapunta tayo sa langit. Hindi. Kundi banal na espiritu. Ano ang banal na espiritu? Itong masalita. Yan po. So, kapag wala, ay hindi mo naintindihan ang masalita ito. Mahirap. No? Nasaan ba tayo? But, yun naman tayo sa ikatalong-talong tayo. Ikatalong-talong yata ako. So dito na po tayo sa verse 9. Kasi ang binasa ko kanina 3. So bukas baka pag-aralan natin yan para maintindihan natin yung umpisa. Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng upang na malayang nakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Kaya sa English pa, kaya atong permi gigamit ang kwan, I am the way, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. So sa lain ni kay kwan ni, mabali ang katong I am a way, lahat po. Sa John 14:6 siguro to. 14:6. So, pare-pareho ini. Ito. 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Diba? Doon sa chapter 14. Pare-pareho dito. Katulad. So, ano daw? Sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Yan. Kaya nga, hindi ka makapunta sa langit kapag hindi ka dumaan sa mahal ng Jesus. Kasi doon mo kukunin yung susi. Anong susi? Mga salita ng ating dakilang Diyos. Kasi yun yung instruction, doon yung instruction kung paano ka makapunta sa langit. Yung nga ating instruction kanina, yung ating example kanina, simple lang, pupunta ka ng ibang lugar, walang mapa, isa lang ang nakakaalam, no? Dumaan ka doon sa kanya. Upang makarating ka doon sa pupuntahan mong lugar, kasi siya ang nakakaalam. Yun yung ibig sabihin ng mahal ng Jesus. Ganito kasimple. Hindi na po natin na i-complicate, no? Yung maraming matatalino, ino-complicate pa eh. No? Ganun lang, dumaan ka sa mahal ng Jesus. Kasi nandun yung instruction. Nandun yung mga salita. Hindi ka makapunta sa langit kung hindi mo makuha yung mga salita niyo. Ito nga, dumaan tayo. Pinag-aralan natin ang mga salita. No? Kasi kapag hindi natin mag-aralan ito, o kung hindi man tayo marunong magbasa, hindi tayo mayroong umunawa kasi wala tayong pinag-aralan, lumapit tayo sa may pinag-aralan. Yung totoong tao, totoong lingkod ng Diyos. Kasi kapag lumapit ka doon na negosyante pa na yun, ililigaw ka rin. Yun yung mga sinasabi ng malusus ng mga magnanakaw, ililigaw ka. Kasi ang
katotohanan. Kasi pag katotohanan, tulad ng naturo natin, hindi sila magkapira. No? Hindi sila magkapira. Kasi, papasok ngayon saan yan eh. Kasi ang hinahanap yan, Diyos. No? Kung pupunta yan ng ibang religion A, religion B, C, no? Kapag tulad ng ating pagtuturo na ang Diyos ang importante, hindi yung relihiyon. Kaya kami, pumapasok kami kahit saan eh. No? Basta, tama yung mga sinasabi, kukunin namin. Pero yung mali, hindi namin paniniwalaan yun. Kasi kailangan mong alam ang kasi pag pupunta ka doon, ang purpose is ano lang naman eh, papatibayin mo. Punta ka doon, mag-observe ka, no? Upang tumibay yung iyong pananampalataya, no? Yan po mga naman. Kaya yun po yung turo natin. Hindi po ibig sabihin na tinuturo namin kung lagay ko sa amin kasi kanilang maligtas, hindi po. Hindi ganyan ang mga ngaral ng Diyos. No? Kasi kapag pagtuturong ganyan, hindi po yan mga ngaral ng Diyos. Hindi po yan mga ngaral mula sa Diyos. Yan po yung negosyante. Hahawakan kanila upang every Sunday, every Wednesday, every Thursday, o anong tatlong beses magsamba, tumatagimpin na pira, ibibigay mo sa kanila. At natuturo ko yan ng ikapo. Hindi lang ikapo, 20%, 50%, 100%. Yan. Kasi negosyo eh. Pero kami hindi po ganyan. Hindi po kami natuturo ng ganyan. Bagkos, yung ikapo ay tinanggal ng Diyos siya. No? Wala na may ikapo ngayon. Kasama po tinanggal yan sa pagtanggal ng lumang tipan. Nung tinanggal ang Levita bilang siwa sa kaligtasan ng bayan ng Diyos, tinanggal na rin yung ikapo kasi ang ikapo ay inheritance ng mga Levita. Hindi ka naman Levita. Hindi ka dapat sa ikapo. Yan po mga Levita. Kaya, tandaan nyo, ang magnanakaw na tatuloy inahalin tulad ng mga gusto dito at inahalin tulad natin ngayon, yun yung mga negosyo ng mga relihiyon. At malalaman nyo yan dahil natuturo yan ng ikapo. Hindi lang ikapo, 100% pa. No? Hindi lang 10%, kundi 100% kukunin sa'yo. Mas lalong lumapit ka na sa Diyos upang bumihawa ka, upang mapagaan ang buhay mo, lalo kang inulubog. Lalo kang ibabaon dyan. Lalo kang papahirapan dyan. Yan. Kasi mga negosyante yan. Hindi naman yan totoong mga ngaral ng Diyos. Yan. Yan po yung mga indikasyon na tinuturo natin dito. Kapag halimbawa nagtuturo yan na dito lang maligtas, no? Dito lang, no? Hindi ka pasasabahan sa ibang mga sambahan, yan, indikasyon din na hindi po yan mga ngaral galing sa Diyos. Kasi ituturo talaga yan para yung sinabi ko kanina, no? Na hindi pwedeng doon ka magsamba kasi dito nandito ang Diyos. Bakit? Bakit magsisinungaling sila? Dahil bawat samba mo, pira sa kanila yan. Yan po yung mga indikasyon ng mga relihiyong sinusumpa ng Diyos. No? Sinusumpa ng Diyos po yan. No? Yung mga leader dyan, sinusumpa ng Diyos. No? Yan po mga. So,
sana maintindihan ninyo ang ibig sabihin ating pinangangaral dito. So, papasok ka sa kanya kasi siya lang ang may alam papuntang langit. Kaya sinasabi dito, upang ikaw ay maligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakapasok at nakalabas ng tulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Yan. So, ano ba meron sa pastulan? No? Sa pastulan kasi, nandun lahat yung mga pagkain, mga presko para sa isang tupa. Dadalhin ka kasi ng totoong pastol doon sa mga masustansyang mga pagkain. Mabubusog ka. Yan. So yun yung nagre-represent ng mga ngaral ng Diyos. Tulad ng mahal ng Jesus. Hindi ka papahirapan bagkus bubusugin ka. Hindi ka papasabihin ng mabigat bagkus papadaanin. Kaya sabi ng mahal ng Jesus, pumasok kayo sa akin. Ang aking yugo, my yoke is light. Diba? Sabi ng mahal ng Jesus. Ang yugo na ko, gaan kayo. Pero ano nangyari ngayon? Gaan ba? Pinapabinta ng mga ganito, pabigay ay 50%. 100% ang kita, wala ng kakainin. Hinulupo lang kayo ng mga kampo ng kaliliman. Yan po ang namin naman. So, napakasimple lang po ang salita ng ating dakilang Diyos. Napakasimple lang po malaman ang katotohanan. Yan po ang namin naman. So, napakasimple lang upang makakain tayo ng tamang pagkain. Hanapin nyo lang yung nagtuturo ng tama. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Hindi ba? Pag kayo ay sinasabihan na 50%, isang sahod sa isang taon ibibigay sa kanila. Pag January wala kayong sahod kasi punta sa kanila. At tinatali yung inyong mga ibinibigay. Umalis na kayo dyan. Nilulupo lang kayo dyan. Hindi po kayo pumunta langit dyan kung kayo. Kasi at nag-back of your mind, lagi ka nag-iisip. Nagkakasala ka lagi dahil pinapahirapan ka. Yan po ang katotohanan mo namin. Sabihin mo, ganito, ganyan. Tao lang tayo. Lagi nagpapag-fire yan. No? Lalo-lalo na kapag wala ka ng maibili ng pagkain, kasi binigay mo na sa pastor mo, nagbabag-fire po yan. Kasi si Taning nag-ano yan bumubulong. Yan. Kaya lalo mapapasama ka. Yan po kami naman. So, yan. Nanakawin na talaga ni Satanas. Yan po kami naman. Darating yan. Ngunit, dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Ang mahal ni Jesus napakaganda, no? Kasi kaligtasan ang dala-dala niya. No? Yan po nga yung mga salita na kanyang pinapangaral. Walang ibang makakaligtas sa atin kundi ang salita. Tatalimahin natin ang salita na kanyang pinapangaral. Yung mga pinag-aaralan natin dito, sa buhay po natin. No? Huwag po tayong maniwala ng mga lobo. No?
na sila ang may-ari ng buhay, pumasok kayo, dumaan kayo sa Kanya. Wala po yan. Hindi po katotohanan yan. Isa lang po ang tagapagligtas, ang Mahal Jesus, kasi siya ang may daladala ng banal na Espiritu, yung salita ng Ama. Kaya nga tinatawag siyang tagapagligtas. Kasi dahil sa Kanya, kapag malaman mo yung mga dala niyang mga salita galing sa Ama, maliligtas ka. Kasi yun yung instruction kumbaga nagbibigay sa iyo ng mga alam-tunin. Ito, bawal pala ito. Hindi tayo makapasok sa pag magnako tayo, pag mag-ano tayo, di ba? Ano bang nakalagay ito sa 10 utos? Di ba? Lagi yung binabalik tayo ng Mahal Jesus sa 10 utos eh. Na kailangan natin talimahin upang maging ganap ang ating kaligtasan. Yan po mga mga. So, nakasimple lang po. Huwag po natin i-complicate. No? Yan po mga mga. Kaya maniwala sa mga ngaral na dinidisip kayo, niluluko kayo. No? So, talimahin nyo lang. Yung salita ng ating dakilang Diyos. Hanapin nyo lang ang salita ng ating dakilang Diyos dito sa banal na aklat na ito. Hanapin nyo lang. Ilagay nyo lang sa puso isipan. At ipapractice ninyo. Kasi yan po yung daladala ng mga Jesus. Yan po yung magliligtas sa atin. Ang kanyang mga salita. Palapagan natin lagi ng Diyos. Amen? Tawag mo mo. Yan po mga mahal. Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Tulad ni King David, ba? At ang Mahal Jesus nag-alay sa kanyang buhay. Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa. Yan. Yung bayaran pastor o pastol, ayun yung mga nagninegosyo. No? Nagninegosyo. Wala yan. Yung mga negosyante, mga pastol, wala yan. Mga bayaran yan eh. Kapag nangihingi yan ng 10%, 20%, 50% mga bayaran pastor, nagpapabayad sila. Yan po mga may naman. So, hindi siya katulad ng bayarang pastor ng mga tupa sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ang mga tupa kapag nakita ng asong lubo na paparating. Kaya sinasalagay ng lubo ang mga tupa at nagkawatak-watak sila. Diba? Kaya ang Mahal Jesus talagang firm. No? Talagang kung ano yung inutos ng Ama, ano yung tutuparin niya, hindi siya natatakot. No? Although yung pagiging tao niya, di ba, nalalaman natin dito na pinagpawisan siya dahil sa malapit na yung maganap yung kamatayan niya. At nangihingi siya sa Mahal Jesus, balis. Nangihingi siya sa Mahal na Ama, balis siya. Sana huwag mangyari mo na. Kasi mahal niya yung mga ayaw niyang iwanan eh. No? Kasi pagka namatay siya, babalik na sa Ama. Yun nga yung nangyari. No? So, kasi mayroon pa rin siyang takot kasi tao lang siya. Mayroon siyang tao na nature. Ang pagiging Diyos niya ay
yung nandiyan sa kanya yung banal na Espiritu. No? Yan. Kaya natatakot din siya, nagbabalisa. No? Hindi ibig sabihin na tulad siya sa atin na tao lang. Hindi po. Siya ay Diyos kasi anak siya ng Diyos. Mismo ang Diyos ang nagsabi. Yan po mga naman. Kaya kapag hindi natin siya paniniwala, halimbawa, sasabihin natin, anointed person lang siya, hindi siya Diyos. Kasi hindi naman anointed yung Diyos eh. Yan. Kapag sinabi natin anointed, maniniwala tayo, lahat ng mga salita dito ay walang katotohanan. Kasi anointed, pwede namang lahat ng tao masasabi anointed siya eh. Tulad ng sa Davao, hindi na anointed talagang appointed. Yan po. So, tandaan po natin yan. No? Simple lang po. Ano ba ang gagawin natin o kung maligtas tayo? Simple lang yung instruction ng mga Diyos. Tumaan tayo sa Kanya. Bakit nadaan tayo sa Kanya? Kasi nandiyan sa Kanya ang mga instruction. Alituntunin at ang mga kautusan ng ating dakilang Diyos. Tayo, hindi naman tayo nakawitness sa mga Jesus. Paano tayo nadaan? Sa pamamagitan ng gospel. Dadaan tayo sa mga Jesus sa pamamagitan ng gospel. Kaya kailangan magbasa tayo. Kasi ito yung mga salita na magagamit natin. Ito yung mga instruction na magagamit natin upang mapunta tayo sa langit. Yan po mga naman. Pag hindi mo alam ang mga sandang ito, hindi ka makapasok sa langit. Yan po mga naman. Kasi, gagawa ka ng mga kasamaan, no? Kasi wala kang alam sa batas ng Diyos. Ano-ano lang gagawin mo. Akala mo, makapunta ka sa langit kasi yun yung sabi ng mga ganitong tao. Hindi, huwag kang maniwala sa mga tao yan. Dito ka maniniwala kasi lahat tayo walang accepted. Kailangan magbasa tayo ng salita ng ating Panginoon. Kasi ito yung magdadala natin sa atin sa langit. Yan. Kaya nga, ang mga Jesus ay sinasabi ng ngayon ng tagapagligtas kasi siya ang may dala ng salita. Kung saan yung salita kapag yung paniniwalaan, pananampalatayahan at ilalagay sa puso't isipan tapat na susunod sa lipunin ng Diyos, maliligtas ka. Yan po ang tandaan natin. Walang ibang kaligtasan kundi ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga salita. Kawitan natin ang Panginoon Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. Oh,
Slack, Judah, Jews, Abraham, Diyos sa Diyos ng Jacob, Diyos ng Pedro, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangka, sa ating church. May gabi, may pinaka-mamahala mga sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa mapulong na mga tulingkugan. Dili ang takinig na may kawang may source ng mga kasanggasan, kinagamit sa mga ibigay. Kasi mo paligong ng lugang sa kusulita. Matulong ka namin sa pagkikagawa ka ng pagsource ng kawalan. Tulosan kami sa pagkikagawa pag-iskay para sa ito ay kayong pamilya at yung church o sa mga tao sa ito. Padan kayo sa mga tubag sa mga pag-aapo mag-aaras ng sekretyan sa balat sa mga problema pero sa mga sekretyan. Tunggang mga pag-aapo Diyos sa mga o balik kami Diyos ang tulugma sa panibawang kaya naping tusun kami sa pag-ibig sa katulog o sa Diyos kuha mo pagkanilang sa kaso ng telewan o gilay kami sa mga taong dating mas putong ikanandyan ang kiyang pag-isa ito sa mata lamang dawat sa ito ng pangalan ng Diyos. All the Jesus, honor, and saving power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon Diyos. So, kulang tayo sa pambibigay ng mga verse. At ang tawagan si Vladimir Ansel ang nagbigay ng mga verse. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Sirach 6 verse 4. My child, if you want to learn, my child, if you want to learn, can learn, but if you want to make clever means, then you can. Philippians chapter 2 verse 8. Do nothing out of selfish ambitions and vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Proverbs chapter 22:6. Train up a child in a way he should go, so that when he gets old, he will not depart from it. Amen. Praise the Lord. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one could come to the Father except through me. John 14:6. So, Lord, salamat sa mga Diyos sa kadaugan sa pagkakakang. So, ginawag natin ang Diyos na wala natin ang kadugma. Wala kang presyon ka natin sa pagkatulog, sa pagkabi, pagkakanda sa Diyos sa kadugma sa pagkakakon. Wala kang protection natin. So, sa ginawag natin ang Diyos na kadahan sa pagkakayos ng sekretyan sa mga problema. Problema sa sekretyan. Sa pag-aampo o tagpuan sa tagpuan ng Diyos ng mga palitangan. O hinaap na magpadayan
Pasig Tugusa masih waktu yang terlibat daerah siya ang sa terus kung happy birthday to Bilabid Ayaw Bernatas. It's always from all of us self-esteem. Answer again with this robust self-esteem. It's always born around maluhan self-esteem. Mawawatan maluhan self-esteem. Ability to bear self-esteem. It's more organs self-esteem. Supanawas self-esteem. Kasi blooded with way of self-esteem. Jesus saves, Jesus heals, Jesus unemployed person, Jesus is a sugar version of content. Spiritually, Jesus always restore and grow and conceiving all Jesus. His name, Gentiles and child television.